Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang action-adventure film noong 2022 na pinamagatang The Pirates, The Last Royal Treasure. Warning, spoilers alert, watch out, and take care. Noong 1388, pinaikot ng unang hari ng dinastiyang Joseon ang kanyang hukbo sa tamang sandali at tinalo ang huling haligi ng dinastiyang Goryeo. Ang mga general ng Goryeo na nadama ang banta ay ninakaw ang mga kayamanan ng kaharian at tumakas ng malayo sa dagat, hindi na muli pang nakita kailanman. Pagkalipas ng 4 na taon, isang grupo ng mga magnanakaw na pinamumunuan ni Mochi ay naanod sa dagat sa ibabaw ng kanilang balsa ng kahoy matapos tumakas mula sa grupo ng mga sundalo na gustong hulihin sila dahil sa pagnanakaw sa palasyo. Sa kabutihang palad, natagpuan sila ng malaking barkong pirata ni Kapitan Herang na nag-rescue sa kanila at pinasakay sa barko. Nang una niya itong makita, inakala ni Mochi na si Herang ay isang magandang anghel. Gayunpaman, makalipas lang ang 4 na buwan, nalaman niya kung gaano siya kahigpit. Naging tensyonado ang mga bagay sa pagitan ng magkabilang grupo dahil sa tingin ng mga pirata ay tamad at bastos ang mga magnanakaw, habang iniisip naman ng mga magnanakaw na hindi sila mga tunay na pirata dahil hindi nila pinupuntirya ang mga barkong pangkalakal at sa halip ay mga piratang Hapon lamang. Nariyan din ang katotohanan na ang mga magnanakaw ay hindi alam kung makikinig ba kay Mochi dahil siya ang kanilang amo o kay Herang dahil sila ay nasa kanyang barko. Isang hapon, nakahanap sila ng isa pang barkong pirata ng Hapon at humanda sa pag-atake. Sabik na ipakita na siya ay kapaki-pakinabang at may talento, si Mochi ay nauna ng tumalon at madaling tinalo ang kanilang mga kalaban gamit ang kanyang kasanayan sa espada. Ang mga tauhan ni Herang ay sinakop ang barkong Hapones at habang ang pinuno ng kaaway ay tumangging magsalita, isa sa kanilang mga bata ang umamin dahil sa takot at sinabing naghahanap sila ng isang malaking kayamanan. Sa kabutihang palad, ang mapa ay natagpuan ng isa sa mga tauhan ni Herang at natuklasan nilang ang kayamanan na ito ay dapat na nanakawin ng mga general ng Goryeo ilang taon na ang nakakaraan. Lahat ng mga lalaki ay gustong hanapin ito at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan si Herang ay sumang-ayon. Kalaunan, ang grupo ay nakarating sa isang isla kung saan si Mochi ang kanilang naging patnubay dahil nahihirapang basahin ni Herang ang mapa. Noong bigla silang makakita ng baka, inisip ni Mochi na ito ay isang tanda ng pagtanggap at hinabol ito kasama ng kanyang mga bandido, ngunit ito pala ay isa lang sa mga napakaraming baka na sumagasa sa mga lalaki. Si Mochi ay naitulak at nahulog sa bangin at inisip ng grupo na siya ay patay na. Ngunit siya pala ay nakaligtas nang magawa niyang makasabit sa isang sanga kung saan nakahanap siya ng isang lumang tusk o pangil ng hayop. Nang umakyat siya pabalik, kinuha agad ni Herang ang tusk dahil naalala niya na may isang nakaguhit sa mapa at doon nga niya nakita ang totoong mapa na nakaukit sa buto. Bago ito sundan, kinailangan nilang asikasuhin ang mga sugat na dulot ng mga baka. Si Herang ay pagod na sa pakikitungo sa masasamang desisyon ng mga magnanakaw at ipinaliwanag na tinanggap lamang niya ang mga ito dahil sa awa, ngunit ngayon ay nakabalik na sila sa lupa kaya kung gusto nilang patuloy na maglakbay kasama nila, dapat silang maging mga pirata sa ilalim ng kanyang mga utos. Si Mochi ay tumanggi sa pag-aakalang susuportahan siya ng kanyang mga tauhan, ngunit lahat sila ay sumama kay Herang at si Mochi ay naiwang mag-isa sa isla. Samantala, ang mga natitirang pinuno ng dinastiyang Goryeo ay nagsisikap na makabalik sa kapangyarihan at sinusubukang kunin ang tulong ng maalamat na si General Hongsu. Ipinaliwanag ni Hongsu na bukod sa mga sundalo, kailangan niya ng kayamanan, kaya ang pinakamaganda nilang mapagpipilian ay hanapin ang nawawalang kayamanan. Pagbalik sa barko, ang mga crew ay nagkaroon ng piging upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ngunit nalaman nila na ang tusk ay ninakaw habang sila ay nagsasaya. Isang sulat ang naiwan na nagpapahiwatig na si Mochi ang may kasalanan kaya't nagsama si Herang ng ilang lalaki pabalik sa isla upang mabawi ang tusk. Pagkatapos ng mapanganib na pakikipagtagpo sa isang tigre, nahanap niya si Mochi sa isang abandonadong silungan at binugbog siya hanggang sa aminin niya ang katotohanan na ang kanyang tauhan na si Maki ang kumuha ng tusk. Bumalik pala si Mochi sa barko sa kalagitnaan ng gabi upang nakawin ang tusk at tinulungan siya ni Maki na nagkukunwaring tapat pa rin siya sa kanyang amo. Ngunit nang makarating sila sa pampang at tumalikod si Mochi, ninakaw ni Maki ang tusk at dinala ito. Ang masaklap pa nito, tumakas si Maki sa barko at pumunta sa mainland upang subukang ibenta ang tusk sa isang mayamang mangangalakal habang nagpapanggap bilang si Mochi. Mabuti na lang ay nakarating kaagad ang crew upang ihinto ang pagbebenta at kinuha muli ang tusk. Kinidnap din nila ang anak na babae ng mangangalakal dahil sa pagtulong kay Maki. Sa sandaling makabalik sila sa barko, napagpasyahan ni Herang na parusahan ng kamatayan sina Mochi, Maki at ang babae.
Hinawakan ni Mochi ang tusk sa ibabaw ng tubig, nagbabantang ihulog ito kung susubukan nilang saktan siya. Ibinaba ni Herang ang kanyang espada at pumayag na huwag patayin ang sinuman kung ibabalik sa kanya ang tusk. Ibinigay ito sa kanya ni Mochi, ngunit itinulak lamang siya sa tubig matapos ihayag ni Herang na matagal na niyang alam ang itinatago niyang patalim at gusto lamang niyang muling itatag ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na maaari niyang patayin ang mga ito kung gugustuhin niya. Si Mochi at Maki ay ipinadala sa manual labor, habang si Herang at ang kanyang mga tauhan ay tinanggal ang piraso ng tela na nakatakip sa tusk, ngunit ang mensahe dito ay naka-encode at hindi nila alam kung paano ito basahin. Samantala, pinahirapan ni General Hongsu ang isang pari upang ibunyag ang lokasyon ng kayamanan at hiniling sa pinuno ng dinastiya na pangalanan ang susunod na hari kung magagawa niyang mahanap ang kayamanan, ngunit ang kanyang kahilingan ay hindi masyadong tinanggap. Pagbalik sa barko, hinayaan ni Herang si Mochi na tingnan ang tela at nagawa niyang basahin ang mensahe na nagsasabing ang kanilang susunod na destinasyon ay ang isla ng Hegildo. Ito ay isang napakadelikadong lugar at walang sinumang nakabalik dito ng buhay kaya ayaw pumunta ni Mochi, ngunit sa tingin ni Herang ay sulit naman ang panganib. Sinama ni Herang ang ilang mga lalaki sa isang bangka at bawat isa sa kanila ay may bitbit na pantog ng baboy na puno ng hangin bago tumalon sa whirlpool na magdadala sa kanila sa kuweba na binanggit ng tusk. Hindi alam ni Mochi kung paano gamitin ang kanyang pantog at halos malunod kaya kinailangan siyang hilahin ni Herang palabas ng tubig at bigyan siya ng mouth-to-mouth upang matulungan siyang mabuhay. Mukhang walang laman ang kuweba, ngunit noong handa nang sumuko ang lahat, may napansin si Mochi at naging bastos kay Herang para lang hikayatin ang kanyang kanang kamay na makipag-away. Naging dahilan ito upang mahagis ang isang lalaki sa pader at sinira ito na nagsiwalat sa nakatagong landas. Ang grupo ay sinundan ang lagusan at masaya silang nakahanap ng isang bungkos na mga baul, ngunit nadismaya lang silang muli nang makitang mga lumang bote lang ang nasa loob. Mayroon ding kakaibang bandila na may nakapinta na ulo ng halimaw at napagtanto nilang may code na nasa loob ng bibig nito. Bago pa man nila ito ma-decode, may biglang sumabog at nayanig ang kuweba. Ito pala ay sina General Hongsu at ang kanyang mga tauhan na dumating sa isla at pumasok sa kuweba mula sa itaas sa halip na makipagsapalaran sa whirlpool. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng magkabilang grupo habang si Maki ay ginamit ang pagkakataon upang pasikretong tingnan ang bandila bago tumakbo palayo. Si Herang ay napatumba ng mga nahulog na labi mula sa kisame ng kuweba kaya inutusan ni Mochi ang kanyang mga kasama na dalhin na ang kapitan habang siya ay mananatili upang makipaglaban. Lalong naging agresibo si General Hongsu nang makilala niya si Mochi bilang ang dating kawal na pumigil sa kanya sa pagiging hari sa nakaraan. Sa panahon ng digmaan, si Hongsu ay pinangakuan ng paghahari kung magdadala siya ng ulo ng mga kaaway at upang makamit ang tagumpay na iyon pinatay niya ang sarili niyang mga sugatang kawal. Nang malaman ito ni Mochi, ipinagkanulo niya siya at idineklara si Hongsu ng pagtataksil. Matindi ang labanan at medyo pantay kaya dinistract ni Mochi si Hongsu sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang espada sa kanya bago tumalon pabalik sa whirlpool kasama ang mga baul. Sinubukan siyang sundan ni Hongsu, ngunit dahil walang pantog ng baboy, wala siyang karagdagang hangin upang manatili ng ganito katagal sa ilalim ng tubig kaya bumalik na siya sa kanyang mga tauhan. Si Herang ay nagpakita upang tulungan si Mochi, ngunit sa pagkakataong ito ay siya naman ang nahimatay dahil sa kawalan ng hangin. Kumukuha si Mochi ng hangin mula sa pantog at ipinapasa ito kay Herang ng mouth-to-mouth upang mapanatili siyang buhay. Gayunpaman, bago pa man sila makalangoy paalis, isang balyena ang lumitaw at nilamon silang dalawa. Inakala ng kanilang mga tauhan ay nawalan na sila ng mga amo, ngunit hindi nagtagal ay pinatalsik sila ng balyena sa pamamagitan ng blowhole nito at pareho silang ligtas na nakarating sa barko. Samantala, nakita ni Hongsu ang kakaibang bandila at mabilis na naunawaan ang code. Ang general ay nanghiram sa pinuno ng dinastiya ng barko na may malalakas na kanyon upang tumulak sa susunod na lokasyon bagamat kailangan pa niyang lutesin ang bugtong sa sulok ng bandila. Sa kabilang banda, nagkaroon ng bangungot si Herang tungkol sa mga fire dragon at sa wakas ay napagtanto niya na ang code na nakita niya sa bandila ay isang sea chart. Lumabas siya sa kanyang silid at ipinaalam na dapat silang bumalik upang kunin ang bandila dahil mayroon itong mapa sa susunod na lokasyon. Gayunpaman, ang babae ay pumasok at ipinaalam sa lahat na nakita at naunawaan ni Maki ang code sa bandila. Kinuyog ng lahat si Maki at itinali siya upang sabihin ang sinabi ng code na lumalabas na ito pala ang Inazuma Island, isang lugar na napapalibutan ng kidlat. Sa tingin ni Maki ay masyadong mapanganib na pumunta, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng daan kaya kung gusto ng mga crew na patnubayan niya sila, hiniling niyang maging kapitan hanggang sa matagpuan nila ang kayamanan.
Hindi masyadong pumayag si Herang, ngunit pinayagan niya ang mga crew upang bumoto at nang ipikit niya ang kanyang mga mata, lahat ay bumoto pabor kay Maki na pansamantalang maging kapitan dahil nais nilang mahanap ang kayamanan. Si Maki ay naging kapitan at sina Mochi at Herang ay inilagay sa tungkulin sa kusina. Ang mga niluluto ni Herang ay nakakasuya, ngunit walang sino man ang naglalakas loob na sabihin ito sa kanya dahil natatakot sila sa kanya. Sinubukang asarin ni Mochi si Herang tungkol sa sitwasyon na ikinainis nito at ipinaliwanag na hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Ayos lang sa kanya kung ibibigay sa iba ang kanyang posisyon kung iyon naman ay deserve ng kapalit. Subalit si Maki ay isang nakakasuklam na kapitan, inaapi at iniinsulto niya ang buong crew, nagbibigay ng mga parusa sa mga maliliit na detalye at halos walang kabuluhan ang kanyang mga utos. Sa gabi, inanyayahan ni Mochi si Herang na panoorin ang mga bituin kasama niya at ang dalawa ay nagbonding. Kinabukasan, nakarating ang barko sa isang lugar na kilala bilang Sea of Fire kung saan nakaligtas si Herang noong kanyang kabataan at ito ang nagbigay sa kanya ng mga bangungot na iyon. Sinasabi ng alamat na ang mga apoy na nagmumula sa mga dragon ay lumalabas mula sa mga alon, ngunit sa katotohanan ay galing ang mga ito sa maliliit na bulkan sa ilalim ng dagat. Gusto ni Herang na ibalik ang barko, ngunit tumanggi si Maki na sinasabing mas alam niya ang ruta. Nagdulot ito ng paglapit nila sa Inazuma Island at kalaunan ay tumama sa kanila ang mga kidlat na nagpasimula ng apoy. Dumating rin ang barko ni Hongsu at naglagay sila ng mga saranggola upang ito ang tamaan ng kidlat at maiwasan silang tamaan. Si Maki ay masyadong natakot at hindi alam ang gagawin kaya si Herang ay nagsimulang sumigaw muli ng mga utos habang siya ang humawak sa manibela. Nadulas si Maki sa kubyerta at muntik nang mahulog sa tubig, ngunit iniligtas siya ni Mochi sa tamang oras at ginabayan ni Herang ang barko palabas ng bagyo, salamat sa kanyang mabilis na pag-iisip. Pagkalipas ng ilang sandali, sumakay ang mga crew sa dalawang bangka patungo sa isla, ngunit hindi alam ni Maki kung saan ang susunod na pupuntahan dahil binasa lang niya ang pangalan ng lokasyon ngunit hindi ang iba pang mga detalye. Nagsimula silang maghukay sa mga random na lugar habang si Hongsu at ang kanyang mga tauhan ay nakarating din sa isla at salamat sa pagkakaroon ng bugtong, mabilis nilang nahulaan na dapat nilang akyatin ang bundok ng isla na palaging nasa ilalim ng kidlat. Napansin din ni Mochi ang kidlat na ito na laging nasa parehong lugar kaya nagpasya siyang mag-imbestiga matapos sabihin kay Herang na ginagawa niya ito para sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating si Mochi sa tuktok ng bundok at natagpuan na si Hongsu at ang kanyang mga tauhan ay naroroon na. May mga abandonadong bahay sa lahat ng dako at makikita ang mga bungo sa sibat ng mga tagapagtatag ng Joseon Dynasty. Nang subukan ng mga tauhan ni Hongsu na alisin ang mga ito sa paghahanap ng kayamanan, sila ay sinaksak din ng sibat dahil isa pala itong bitag. Isang sibat na lang ang natitira na mag-isang kinuha ni Hongsu at hindi siya nasaktan dahil ang sibat na iyon ay kumakatawan sa huling nakatayong general. Samantala, si Maki ay tumakas mula sa mga tauhan upang iwasan ang kanilang galit at natagpuan ang isang penguin na may gold bar sa bibig nito. Tinawag niya ang kanyang mga kasama at sinubukan nilang makipag-usap sa penguin ngunit hindi nagtagumpay. Bigla silang nakarinig ng tunog ng pagbaril ng mga kanyon at ito ay ang barko ni Hongsu na umaatake sa kanilang barkong pirata. Si Mochi ay nagambala rin dito at hindi sinasadyang nahayag ang kanyang sarili na naging dahilan upang ipadala ni Hongsu ang kanyang mga tauhan habang binubuksan niya ang baol na natagpuan sa ilalim ng sibat. Sa kasamaang palad sa halip na kayamanan, isang lumang maskara lamang ang nahanap niya na katugma ng muka sa watawat. Nag-aalala si Herang kay Mochi ngunit hindi niya maaaring hayaang makatakas ang kaaway sa pagsira sa kanilang barko. Matapos ang taos-pusong pagsasalita, hinikayat niya ang mga kasama na sumunod muli sa kanyang pamumuno at hinati nila ang grupo sa dalawa. Ang ilan sa kanila ay umakyat sa bundok upang tulungan si Mochi habang ang iba ay bumalik sa barko kasama si Herang. Si Maki ay nasaktan na inalis sa kanya ang pagiging kapitan at umalis siya kasama ang penguin upang hanapin ang mga ginto matapos talian ng lubid ang kawawang ibon upang sundan ito sa ilalim ng tubig. Sa tuktok ng bundok dumating ang mga magnanakaw bilang backup na nagbigay kay Mochi ng pagkakataon na nakawin ang maskara mula kay Hongsu at hiniling sa kanya na simulan na ang final duel. Habang nag-aaway, aksidenteng nahulog ang maskara dahilan upang mahulog ito sa ibabaw ng ulo ni Maki at agad niya itong kinuha at natuklasan ang huling piraso ng palaisipan. Ang maskara ay nagsasabing pumasok at ito ay tumutugma sa hugis ng isang kuweba sa ilalim ng isla kaya't halatang dapat siyang pumunta sa direksyon na iyon. Sa loob ng kuweba, nakakita siya ng isang grupo ng mga penguin na nakatayo sa nagyayelong lupain at higit sa lahat natagpuan niya na rin sa wakas ang maalamat na barkong may kayamanan. Nagsimulang magdiwang si Maki ngunit bigla siyang inatake ng mga penguin.
Si Herang at ang iba pang crew ay nakasakay sa mga bangka, ngunit sa oras na makabalik sila, ang kanilang barko ay nawasak na. Gayunpaman, ang kanilang archer ay hindi sumuko at sinimulan niyang atakihin ang mga tauhan ni Hong Soo gamit ang kanyang mga palaso na nagbigay inspirasyon sa iba pang mga pirata na maglunsad din ng pag-atake upang mapasakamay nila ang barko. Hindi naging madali ang laban dahil ang mga bulkan sa ilalim ng dagat ay patuloy na sumasabog sa kanilang paligid na nagbubuga ng apoy sa barko at ang kapitan ng kaaway ay hindi nakikinig kay Herang noong hiniling niya sa kanya na magtulungan upang mabuhay. Nang si Herang ay nagsimulang mag-isip na wala na silang pag-asa, si Maki ay nagpakita sa maalamat na barko kasama ang mga penguin upang iligtas silang lahat. Ang mga crew ay tumalon bago pa sila maaaring mapatay, ngunit sa sandaling iyon isang bagong whirlpool ang lumitaw sa tubig at nagkakaroon ng mas maraming pagsabog ng bulkan na sinisira ang barko ng kaaway. Mabuti na lang at naalis ng mga pirata ang kanilang bagong barko salamat sa mahusay na paggamit ni Herang sa manibela at matalinong pag-utos kung papaano harapin ang mga alon. Sa tuktok ng bundok, lumalala ang bagyo at kinailangan ihulog ni Mochi at Hong Soo ang kanilang mga espada upang maiwasang tamaan ng kidlat. Matapos makita ang kani-kanilang mga barko na mawala, bumalik ang kanilang galit at muling nagsimula ang labanan anuman ang sitwasyon ng kidlat. Nagawa ni Hong Soo na saksakin si Mochi, ngunit hindi ito tumama sa vital spot, ibig sabihin ay may pagkakataon pa rin si Mochi. Isa sa mga magnanakaw ang naghagis ng espada sa kanyang amo at ginamit ito ni Mochi upang itulak si Hong Soo sa lugar na palaging tinatamaan ng kidlat na agad siyang pinatay nang tumama ito. Sa huling eksena, bumalik ang lahat sa bago nilang barko at inasikaso ang kanilang mga sugat. Inamin ni Herang na maaari niyang tanggapin si Mochi bilang pangalawang kapitan kung siya ay magpapakabait, at nang aminin ni Mochi na susundan niya siya sa kabilang buhay, hinalikan siya ni Herang. Maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.